107 at 108 ng solo leveling, kaya't atin na nga pong kaagad umpisahan. Sa nagdaang chapter ay matagumpay na nagawang gawing alagad nitong si Jinwoo ang kaniyang napaslang na napakalakas na langgam na tinawag niyang Biro. At sa loob nga di umano ng 2 araw na pakikipaglaban kasama na ang tulong ni Biro ay tuluyan ng napaslang ang lahat ng mga langgam na nagkalat sa iba't ibang panig ng bansang South Korea. Gayon din sa iba pang panig ng daigdig. Maging sa karagatan ng China ay nakaabot din ang ilan sa mga pulutong nito na ayon pa nga sa kapitan ay malamang wala silang tulugan sa loob ng 2 araw. Humingi na nga ng isang kautusan sa kanilang kapitan ang isang individual upang magpaputok, ngunit pinaghihintay naman siya nito ng ilang sandali. Dahil nga daw ang kanilang bayani ay nais na siya mismo ang magdispatcha sa mga halimaw na paparating. At nawika pa ngang literal nga daw na napakarami ng mga ito. Ngunit kasabay na hinugot nito ang 2 niyang napakalaking espada, nawika pa nga niyang rest in peace para sa mga langgam. At mabilis na gumawa ng isang napakalakas na pag-atake na matagumpay na nagawang tamaan ang lahat ng mga ito kahit na malayo pa sa kaniyang harapan. Nasambit nga nito na sa halip na etong mga pipitsuging langgam ang kaniyang hinarap ay mas dihamak nga daw na interesante kung ang langgam na nakalaban nitong si Sung Jinwoo ay buhay pa at ito ang kaniyang kahaharapin sa ngayon. Nakakapanghinayang araw ng lubos habang nagsisipagbagsakan sa karagatan ang mga labi ng mga langgam na napaslang. Samantalang sa ibang dako din naman ay nagtanong ang isang babae hinggil sa raid na isinagawa sa Jeju Island na pinapanood ng isang maskuladong individual. Kaniyang naisip ang isang posibilidad ng bagay na nag-uugnay kina Sung Jinwoo at Wang Dongsu at iyon ay siya ang pumaslang sa kuya niya kaya't napupuno ito ng pagkamuhi at nagnanais na magiganti. Sinang-ayon na naman siya nitong babae at iyon nga ay si Thomas Andre, ang master ng Scavengers Guild na napaisip pa nga na malamang magiging mas mahirap pa ang makipagkita dito sa naturang binata buwat sa nasabing pangyayari mga master. Natanong naman siya ng babae na ang pangalan pala ay Laura na ano ang kaniyang gagawin kapag naglaban ang 2 ito. Sinagot naman siya ni Thomas na tila ba hindi pa rin siya kilala nitong kaniyang assistant. Alam naman daw niyang etong si Wang Dongsu ay nasa ilalim ng Scavengers Guild at ang naturang guild ay kaniyang pagmamay-ari. Tila ba demonyo itong nawikang hinding-hindi daw siya makakapayag na may magtangkang makialam sa lahat ng kaniyang mga pagmamay-ari, kahit maging ito mismo ay ang gobyerno ng bansang Amerika. Muling ibinalik ang eksena sa Jeju Island na ngayon ay nililibot at sinusurvey na ng iba pang mga hunter, gayon din kinokolekta ang mga magical stones na naroroon. Kabilang na dito etong si Park Jong-soo na nagkwento pa nga ng nakakalungkot na kabiguan ng isang pangarap ng isang individual na maging isang mahusay na atleta. Ginawa daw nito ang lahat ng klase ng pagsasanay at pagtsatsaga, ngunit sa uli ay napilitan din siyang talikuran ito buwat ng siya ay maging kabilang sa mga taong nagkaroon ng tinatawag na awakening. At iyon pala ay ang kwento ng kaniyang buhay. Ngunit din itong ang nakaraan ay nakaraan na at ngayon ay nagawa niyang magtatag ng isang napakahusay na guild ng kanilang bansa. Sabay tila ba mga baliw na nagnanais na angkinin para sa kanilang guild ang mga nagkalat na magic crystals na naroroon na di naman sinang-ayunan ng babae nilang kasamahan. Payag nga ni Park Jong-soo na maaari nang kolektahin ng kanilang mga kasamahan ang mga kristal na naroroon sapagkat wala na siyang anumang panganib na nadama sa kanilang paligid. Ngunit sa isa sa mga kuwebang naroroon ay makikitang may isa pang langgam ang kasalukuyan at nananatiling buhay at nagtatago. Agad namang naging mabilis ng pag-exterminate nito sa langgam, kasabay ng agad na paghingi nito ng paumanhin sa kaniyang mga kasamahan at tangakong siya na ang bahala sa lahat. Ngunit ilang sandali pa nga ay bigla namang nagsalita etong si Taishi, gayon din ang yupan nilang makasamahan, hinggil sa kung sino ang individual na nasa kaniyang harapan. Nagtataglay nga ito ng kakaibang kasuotan at napakalaki, gayon din maskuladong pangangatawan. Naguguluhan nga itong si Park Jong-soo na sila lamang ang inatasan na dapat naroroon sa isla sa ngayon, kung kaya't kapos siya ay nagtanong din sa misteryosong individual. Tensyonado na ang lahat habang patuloy na pinapakalma ni Park Jong-soo ang kaniyang mga kasamahan. Maya-maya pa ay nagsalita itong individual sa wikang hindi nila maunawaan. At doon na pagtanto ng mga ito na ang nilalang na nasa kanilang harapan ay isang halimaw. Kasunod noon ay may isang nagkumpas ng daliri at ang mga grupo ng mga hunter na nasa lugar ay tuluyang nawalan ng malay. Natanong naman niya ang kasama nito kung bakit niya iyon isinagawa, na sinagot nitong ayaw lamang niyang gumawa pa ng anumang kumusyon at kaniya lamang daw pinatulog ang lahat ng mga ito mga master. Makikitang ang mga ito ay naroroon upang alamin ng isang bagay
At nakatitiyak nga daw silang ang may gawa noon ay walang iba kundi ang individual na kanilang hinahanap. Nakakapagtaka nga lamang kung bakit ito ay tinutulungan ang mga tao. Dagdag pa nga nito na kung nagkataon na ang babae pa nilang kalyansa ay naroroon, ay malamang na matatakot ito mula sa mga labi ng mga insektong nagkalat. Samantalang ang kanilang pangangaso o misyong isasagawa ay kanila pa ring itutuloy katulad ng napagkasunduan. Tuluyang nagbukas etong matandang long hair ng isang lagusan, habang saad nitong nilalang na malabroli ang pormahan na ang isa pa nilang hinahanap ay naroroon din sa bansang South Korea. Kung kaya't bakit hindi na lamang iyon ang kanilang unang idispatcha. Sinagot naman siya ng matandang long hair na gagawin nila iyon. Subalit sa ngayon ay hahayaan muna nilang sa kamay ng isa pang nilalang ang pagsasagawa ng kanilang ninanais. Buwat sa ayaw nitong masangkot sa posibleng gusot na mangyayari at kasabay na umalis sa naturang lugar. Nasambit naman itong kaniyang kasamahan na isang duwag etong matanda. Sabay tingin sa mga hunter na kasalukuyang mahimbing ang tulog. Kaniyang napag-isip-isip na tama itong kaniyang kasamahan na di nila kinakailangan pang gumawa ng problema sa naturang lugar. Muli din itong gumawa ng sariling portal at nagpa siyang umalis mula sa isla at iniwan ang mga hunter na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Pagkaraan nito ay ipinakitang isinasagawang seremonya para sa mga napaslang na hunter sa nagdaang raid ng Jeju Island. Dito ay samot-saring reaksyon at komento ang nakuha nitong binata sa ginawa niyang aksyon. Marami dito ang mga positibo at nagpapayag ng paghanga sa kakayahang tinataglay ni Jinwoo. Subalit mayroon din namang mga ilang negatibo buwat sa uli nitong pagdating. Magkaganoon man ay may iilan na kumontra dito sa mga negatibo. Sa kabila ng ang naturang raid ay napakaraming buhay ang naisakripisyo. Kabilang na dito ang buhay ni Min Byung-gu. Sa pagdalungan nitong binata ay kapwa makikita ang mga pamilya nang nagluluksa buwat sa pagkawala ng kani-kanilang mga mahal sa buhay. Naroroon din etong si Hunter Baek-yun-ho na nagsalita para dito kay Jinwoo at aniya nung una ay hindi siya naniniwala na may isang taong magagawang wakasan ang isang digmaan. Subalit buhat nga daw sa nangyari ay tila ba nagsisimula ng mabali ang kaniyang naturang paniniwala. Ayon pa nga sa kaniya na huwag nga daw papaapekto sa mga bagay-bagay at mga negatibong komento etong binata sapagkat siya ang tunay na rason kung bakit tuluyang nagwakas ang masalimuot na kwento. Nagpasalamat ito sa kanya habang mababa sa pagmumukha nito ang pagpatak ng kaniyang mga luha mga master. Naroroon din sa naturang seremonya etong si Hunter Cha-in na kapwa nagkahiyaan pang ang magkatitigan sa isa't isa. Sa sumatotal, umabot ng 96 na individual ang nagbuwis ng buhay upang magtagumpay sa naturang raid at lubang napakababa nito kung ikukumpara sa pinagsama-samang bilang ng mga nasawi sa iba pang raid sa naturang isla sa nakaraan. Pagkatapos noon ay makikita nakikipag-usap etong si Sung Jinwoo kay Chairman Go Gun-hye sapagkat plano pa nga nitong magtatag ng sariling guild na ipinahayag naman ng naturang chairman na ang isang S-rank hunter ay hindi na nangangailangan pa ng anumang permiso upang kumuha ng Guildmaster Permit. Tanging kinakailangan na lamang nilang tumawag sa Hunters Association at sila na nga raw ang bahala sa lahat. Dito ay mas lalong naunawaan ni Jinwoo ang kaibahan sa napakaraming aspeto bilang isang S-rank hunter. Samantalang nagtanong naman etong si Chairman Go Gun-hye kung sa nagdaang raid ay naglagay daw ba ng barrier etong binata. Pinagtaka naman ito ni Jinwoo habang saad pa nga nito sa binata na nagkaroon nga daw ng insidente na kung saan ang mga hunter na nangongolekta ng mga magic crystals at nagsusurvey pa ng mga langgam na natitira ay bigla na lamang nawalan ng malay. At ang mga ito ay A at B rank hunters. Kabilang na dito ang ilan na nagmula pa sa Knights Guild. Itinanggi naman itong binata ang sagot sa naging katanungan ni Chairman Go Gun-hye. Dagdag pa nga nitong matanda na ang lahat ng mga ito ay walang anumang naaalala sa kakaibang pangyayari. Gayun din ay wala nga daw silang anumang ideya o detalye tungkol sa ano nga ba ang posibleng pinakarason sa kakaibang kaganapan. At ganoon din naman etong binata. Maya-maya pa ay lumapit ang isang bodyguard nitong si Chairman Go Gun-hye at kasabay na nagpaalam na ito sa binata. Buhat ng may mga importanteng bagay pa itong dapat asikasuhin sa ngayon. Eto nga ding binata ay kapwa nagpasya na ring umalis at isagawa ang kaniyang kinakailangan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makaalis sa nasabing lugar ay may isang individual na tumawag sa kaniyang atensyon. Nagpakilala ito sa kaniya na siya nga raw si Adam White at isang agent mula sa United States Bureau of Hunters. Nag-abot ito sa kaniya ng isang business card at inilahad na lubang napakahirap nga daw nitong binata na makita sa kanilang opisina. Kung kaya't humihingi siya ng paumanhin kung sa ganung pagkakataon niya siya kinausap. Agad naman dito ay napagtanto nitong binata na etong si Adam
ang individual na nasambit sa kaniya ni Eugene Hu sa nakaraan mga master. Hindi na nga kaagad nagpaligoy-ligoy pa itong naturang agent at inilahad na mayroon siyang importanteng impormasyon na nais niyang ibahagi dito kay Sung Jin-woo. Pagmamalaki nga nito na ang naturang impormasyon ay malamang na tanging sa kanila lamang mapag-aalaman nitong binata. Nagtataka itong si Jin-woo kung bakit nga ba nais nito na ibahagi ang isang impormasyon sa isang kagaya niya. Na sinagot naman itong may mga benepisyo nga rin daw silang makukuha sa paglalahad nito sa iilan at natatanging individual. Sa katunayan ay dapat tanging siya lamang ang makakita sa kaniya. Subalit matapos na mapanood ng kanilang deputy director ang kamanghamangang pagkilos at matagumpay na nagawa nitong si Jin-woo na i-clear ang pag-raid sa Jeju Island ay nagpasya nga daw itong sumama na rin. Napakadalang nga daw itong maganap at hayaan na lamang nilang ang kanilang director ang magpaliwanag ng lahat sa kaniya. Naganda nga rin daw siya ng isang sasakyan mula sa di kalayuan. Ngunit agad naman nagpakita ng kawalan ng interes itong binata sa naging pahayag ni Adam. Kung kaya't nawikan nito na muntikan na niyang makalimutan na sa isang negosasyon kapag mas maraming baraha na pinanghahawakan ang isang individual ay mas maraming bagay na maaaring maihayag. Nasambit nga niya ang katagang upgrader na tuluyang nagpahinto sa pag-alis ng binata. Iyon nga daw ang tawag sa isang awakener na nagagawang palakasin pa ang abilidad ng iba pang mga kapwa-awakener na lalong ikinabiglang marinig nitong si Sung Jin-woo. Maya-maya pa ay narating na nila ang isang gusali na kung saan ay masyang binati at hinarap siya ni Deputy Director na si Michael Connor. Ayon nga kay Adam na siya na nga raw ang bahala pagdating naman sa translation ng lingwahe. Kapwa agad ngang walang anumang sinayang na sandali etong si Michael at agad na ipinakita ang mga papeles para maging American citizen etong binata. Kadalasan nga raw ay tumatagal pa ang pagproseso ng mga papel ng 1 o hanggang 2 taon. Subalit ibang kaso nga daw pagdating kay Hunter Sung Jin-woo. Tanging sabihin lamang nito na nais niyang maging isang American citizen ay agara na itong mangyayari. Ngunit seryosong ipinahayag naman itong si Jin-woo na naroroon lamang siya buhat sa payag ni Mr. Adam hinggil sa tinatawag na upgrader. At kapwa natanong nga itong si Deputy Director Michael Connor kung totoo ang nasabing bagay mga master. Nakangiting sinagot naman siya nito ng totoo iyon. At sa katunayan pa nga, ang taong kanilang pinag-uusapan sa ngayon ay naroroon din sa nasabing silid. Kaniya ngang inatasan ang iba pang taong naroroon upang isama etong babae na tinatawag nilang Mrs. Selner patungo sa kanilang silid. Makaraan nito ay may isang babae ang nagpakita sa kanila at do'y kapanabigla etong ating bidang si Sung Jin-woo. At matapos ang naturang pangyayari ay doon na rin po pansamantala munang pinuputol at nagtatapos ang chapter 107 at 108 sa manhwa series ng Solo Leveling. Maraming salamat po mga master sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli,